Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw po mga kababayan, mga kaagapay. Thank you very much for being with us right here Friday night muli dito sa Heartline. At kami ay naririto para pakinggan ang inyong nararamdaman. Tutugunan namin ang inyong mga katanungan at magbibigay tayo ng makadiyos na mga kasagutan. Kayo na mga kaibigan natin, kamusta mga kaagapay? How's life? How's the middle of the month? Ang bilis ng panahon, ano? Biro nyo, matatapos na uli next week ang January. Pero ramdam ko na medyo umiinit na ng konti. Pero ramdamin nyo na rin yung nalalabi pang mga lamig dyan na natitira. Yung iba sa atin ay hindi na makapaligo sa sobrang lamig na, no? Yan nyo. Malamig man ang January, pero warm ang darating na susunod na month. February nyo malapit na. Oy, ayan, mga kapatid, andyan na naman ang February very soon. Pero January muna. Okay, yung mga pinaplano-plano, yan, ayos pa rin. Dahil dito sa Heartline, tutugunan natin ang mga plano-plano din natin sa mga buhay-buhay. So, thank you for sending in your questions. At tayo ay napapanood sa Facebook, sa FEBC Facebook's Heartline, at napapakinggan din sa radyo sa 702 DZAS. Dito sa radyo ay mapapakinggan nyo kami through AM radio at tuloy-tuloy tayo from 9:30 p.m. until 11 p.m. all throughout. Kamusta na mga kaagapay? I still would like to let you know, special ang ating counselor guest ngayon. Kaya diretso tayo dahil kilala nyo na siya. Sa ating mga programang lagi nang nagiging guest natin, ang aking ninang, ang aking very good tagapayo. Kapag may problema ako, takbuhan ko din siya. Kayo mga kapatid, ayan, makakasupport kayo sa kanya by getting her services. And walang iba na, kundi si Ate Lou Mandalupe. Hello Ate Lou, magandang araw! Magandang araw! Salamat muli sa opportunity na makasama ka dito sa Heartline. Oo, kamusta ang pasok ng New Year? Maganda, of course, thankful for 2025 and looking forward din sa bagong mga lessons at of course yung challenges na kailangang patuloy na magtiwala at magsikap, 'di ba, to improve ourselves also. Yan. At buti na lang andyan ang biyaya ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Biro nyo, ilang taon na tayo nakikita, ilang taon na tayo magkakasama. Yung mga inaalala natin noon, asa na sila ngayon? Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin ang biyaya ng Diyos. Yes. Sustaining grace ng Panginoon. Yes, absolutely. Ito si Ate Lou, pagka nakakwentuhan nyo, malalaman nyo ang ibig sabihin ng sustaining grace. Yan. Naku, madami yon. Aabutin tayo ng next year. Ayan. So, Ate Lou, yung mga fans club mo ay nag-aantay ng bati mo. So, go ahead. Please greet yung mga people right there. Ang aming simbahan sa Payatas. Yes. Trece Grace Bible Church. Yes. Ang aming pastor, ang aking ka-teammate sa buhay at sa gawain sa Panginoon, si Pastor Vic Mandalupe. Hello, Pastor Vic. Leaders namin dyan na patuloy na nagsisikap din na abutin yung aming community sa Payatas. Amen. Ayan. At yung mga nakikinig sa iyo sa abroad, baka meron. Sila mga kapatid na nasa Japan, si Ging Rolyoda Kataban. Sino pa ba? Mga missionaries na
patuloy ko ding kina-counsel online. Yan. Siyempre, minsan mga delikado yung country, so hindi pwedeng i-mention yung country at saka yung names nila, but they are serving, na kami naman sa member care sa Heartstream Resources Philippines, yan, patuloy na nakaagapay. Sabi nga, pinadala mo sila doon, so dapat you hold the other end of the rope in terms of prayer and encouragement. Ayan, alam niyo mga kaagapay, si Ate Lou ay nagko-conduct ng professional counseling sa Heart and Mind Counseling Training Center. Siya ang siya ang pinaka CEO doon, and also nagko-conduct siya ng high psychotherapy sa mga marriage, family, crisis, sa trauma and abuse. Ayan. At tuloy-tuloy siya sa pagpa-practice ito. In-extend niya rin sa mga missionaries abroad, sa Creative Prime Movers for Transformation. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin with Counselor for Philippine Association of Christian Counselors sa PACC. Ayan. At sa Heartstream, tuloy-tuloy sa cross-cultural program noon. So ang galing Ate Lou ikaw ay nagko-conduct ng counseling dun sa mga taong nasa ibang kultura. Ayun. Yeah. So, yun. Pero syempre, Filipino at heart pa din sila. So, they Yes. still want to talk to someone na isang culture din na intindihan yung challenges nila. Absolutely. Yan. Ay, thank you very much. Pagpapala sa inyo, no? And mga kaagapay, gusto kong batiin din kayo na mga nakikinig dito ngayon. At eto, mga tropa natin, si Imelda Almazan. Hello, happy listening. Edna Eliazar Paran. Ate Una Castillo, thank you very much. Kuya Sam Ocab, hello, Pastor Sam. Mila Pascua, John Alain Alazo, Christina Ramos Claudio, Medi Torres, Alan, Rodette Sodsod, Maria Fe de Jesus, Elvira Bayugan, Eddie Sabaria, Alan Del Rosario, Arnel Garcia, Del Cortez, Mark Ortiz Olier, Lorelai Ante, Bando Raquel, Jopet Luansing, Pauline Ante, mukhang kapatid to ni Lorelai, Rosalinda Buico, Novi Loresco, mga tropa, mga supi, Grace Garcia, Digna Pineda, Miles Roquilan, Daniel Dineros, Lenny Continedo, Jo Marivela, Julie Nicolas Cabigting, Jelly Olivar, Vicky Nolasco, Ray Madrona, Feli Samson, Peter Lynn Sanchez, and Cecil De Vera, Cecil Lanzaderas De Vera. Marami pa kayo at tayo ay patuloy na magigreet mamaya. Bantabayan ninyo ang inyong pangalan. And let's go and open this for our first listener na mayroon siyang concern. Oy, pakinggan niyo to. Lahat ng mga kaibagapay natin dyan, ilahin niyo na ang inyong mga katropa, kakapitbahay, kakudyapi. Ayan. Ang lalim no? Mga ka-Gen Zers dyan, okay. Yung mga ka-millennial, ayan. Sama-sama tayo dito sa question na ito. Ready? Ito ang tanong niya. May problema po kami ng asawa ko. Ayan mga may asawa dyan. We're not okay for almost 3 years now. Bakit? Nasa abroad po siya and minsan na lang nagpapadala sa amin ng mga bata. Casual na lang po kami. Ngayon po, I think I'm in love with my boss. Lumalabas po kami paminsan-minsan and updated sa isa't isa. He's married pero hiwalay din po. Naging comfort po namin ang isa't isa. Alam ko pong mali ito dahil married po rin po kami parehas. Di po kami magkalayo. Hindi kami makalayo dahil iisang work kami. Hindi rin ako pwedeng mag-resign dahil paano ako makakapag-provide sa mga anak ko. Ano po ang gagawin ko? Aray! Ate Lou! Aray! Bakit ganun? Medyo mahirap nga. Kasi once na napasok mo na yung sitwasyon, sabi nga, madaling pumasok sa gusot. Mahirap lumabas. Diba? Andun yung realidad ngayon na araw-araw kayo nagkikita. So, and yung interaction. So, it will really be self-discipline if in case
gusto mo talagang umalis Mm. doon sa relasyon na bawal. Kasi pwede namang hindi ka mag-resign, pero mag-uusap kayo ng masinsinan ng boss mo na Oh! hindi pwedeng ipagpatuloy ang inyong relasyon. Pwede sigurong, sabi nga, trabaho lang, wala nang Oo. personalan na ano, Oo, pero walang personalan. it really takes a lot of self-control na Mm. iisipin mo na hindi talaga pwede, so hindi mo ipipilit yung mali. Oo. Parang mahina ang code of conduct policy diyan sa opisina niyo, ha? Medyo bawal na bawal nga sa iba, di ba, na Oo. mag-relationship. Kahit nga Oo. parehong single, hindi Oo. tinotolerate minsan yung um, intimate relationship. Oo. Ah, kasi pwede nga ding magkaroon ng connivance, Mm. kung sakaling may anomaly na Mm. papasukin, syempre, kakampihan nyo yung isa't isa or pagtatakpan nyo. So, may mga situations talaga na hindi Mm. inaalaw, lalo na kung same department kayo. Ayan. Pwede siguro kung magkaibang departamento at hindi Oo. kayo daily, 8 hours by how many days a week Oo. na magkasama kayo. Oo. Pwede pa yun kung medyo malaki yung kumpanya at yun nga, different departments. Pero kung same department kayo, kasi nga boss mo, uh, technically dapat kahit hindi kayo kasal sa iba, hindi kayo dapat nagiging intimate in your Mm. relationship with each other. Naku, alam mo, Ate Lu, malaki accountability ng boss. Dahil kasi Mm-mm. superior siya at nangangahulugan na siya ay mayroong krimen na nagagawa kung siya ay makiapid doon sa kanyang subordinate. Ayun, mas Mm-mm. malala yun kumpara doon sa nakiapid siya sa labas ng opisina, taga ibang lugar. Oo. Pero maganda to. Maganda yung sinasabi mo, lumipat na lang na ibang departamento para hindi kayo nakikita. Importante Mm. yun. Ngayon, Mm. eto, tingin ko lang, Ate Lu, kung wala kang malipatang departamento, ibig sabihin, maliit yung opisina mo. Oo. Mm. Malamang mababa din yung sweldo mo doon. Lumipat ka na. Ganun. Lumipat ka na doon Baka sa mas malaki. ng better opportunity, no? Oo. Oo, kasi Oo. kesa naman yung ganyan, Oo. nalulu nasusunog ang kaluluwa mo doon sa immoralidad na dinudulot ng relasyon nyo. Hindi naman sa parang naiisip ko lang, aanin mo yung kumikita ka ng maraming pera o aanin mo yun. Pero unti-unti namang nalulugmok ka, hindi ka makaharap sa Diyos doon sa ginagawa mo. Mahirap yun. Pagka dumating yung panahon, in-account ka ng Diyos, ay yung moralidad natin ang titignan, naku, paano yun? Dahil kasi isa sa mga katangian ng Diyos ay faithful. Hinahanap Yeah. natin yun. Yung faithfulness na Oo. yun. Tsaka ang buhay Kristiyano kasi sabi nga, paano kapag papalain kung may kasalanan na pumipigil doon sa blessing Mm-mm. na gustong ibigay sa'yo ng Panginoon dahil He is a generous God. Pero sabi nga, parang yung kasalanan parang sinushoot down niya yung mga blessings na bago Mm-mm. dumating sa'yo, wala na. Mm-mm. Sabog na. Actually, ang tingin ko, hindi naman talaga pag-iimbutan, hindi naman babawiin ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo. Hmm. Pero ang tanong, kamusta naman ang relasyon mo sa Panginoon? O di ba, yung nagpapala sa iyo, hindi mo kasundo. Yeah. Parang ang hirap nun eh. Pero andun pa rin nga yung premise na with obedience, there are blessings. There are blessings, absolutely. But if there is disobedience, there will be consequence. Ayan. At bilang ama, didisiplinahin ka talaga ni Lord. Huwag mo Yeah, antayin kasi yun. He loves you, so hindi Mm. pwede, 'di ba, konsintihin. Oo. Tapos lalong mapariwara ang buhay. Kasi Oo. pwede ngayon hindi pinapakialaman ng mga asa-asawa ninyo kasi pwedeng di nila alam o kaya dahil sabi mo nga hiwalay. Pero meron pa ring mga hiwalay na
hindi nila ito tolerate yung adultery. Oo. So, tapos ang adultery is a crime. Mm. Diba? Sa Wala pang Pilipinas. hiwalayan dito sa Pilipinas, ha? Wala pang divorce. So, krimen. At kung wag naman natin paano kung kasuhan ka nung asawa ng boss mo at kung ikaw din kasuhan ng asawa mo or at ano. So, may mga negative consequences talaga ang mali. So, pwedeng sabi nga masarap sa umpisa kasi ganun ang kasalanan eh. Enjoy ka sa umpisa. Pero ang dulo nun ay kapahamakan. Yeah. Ayun, nako yan, tandaan niyo mga kaagapay. Ang Diyos natin ay isang Diyos para sa komunidad din. At nagbigay siya ng mga pamantayan kung paano mabuhay ang isang lipunan. Nako, tayo ay mag-face ng mga consequences kung yung gumagawa tayo ng sarili nating batas. Merong namang existing batas ngayon. Wala namang divorce dito sa Pilipinas. Nagde-divorce tayo. Wala namang pinapahintulutan na ikaw ay makisama sa iba. Tapos pinagawa natin. And marami ng mga violations tayo sa ating batas. Tayo rin ang nasusugatan na hirapan. At lalo na yung anak nyo. Yung anak nyo, alam kong nasasaktan din yung anak nyo. Ewan ko lang kung nasasabi nyo sa anak nyo. Alam kaya nung anak niya? O baka bata pa Pero yan. walang lihim na hindi nabubunyag eh. Oo, So, wala. pwede sa umpisa, hindi pa siya nabubuko. Oo. Pero, lalo na ngayon, sabi nga, lahat ng tao may camera. Lahat ng napopost sa social media Mm. public knowledge, di ba? Oo. So, alam mo yun, yung parang may game dati na o concert ba yun na ano ka nung camera na magkayakap tapos hindi pala kayo Huli sila ay, oo. 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 Nakalimutan ko na kung sino yung mga pero big personalities na of course he had to step down kasi magka-kumpanya din sila. Oo, same. Ayan na nga ba? At saka, yung niya, di ba? So, Ano yan? it can Sikat yan. be a big scandal. Skandalo. Especially if professionals dapat kayo in the workplace. Naalala ko yan, mataas yung posisyon ng lalaki. Yeah, parang Nakita CEO. sila. Kasi na-videohan ng camera, nakita sila magkayakap, biglang nagkalas, biglang parang hindi magkasama. Na-visto din nung nagko-concert. Sabi nung yung nagpe-perform, "Oy, mukhang hindi kayo mag-asawa. Mukhang may affair kayo." Ganun. Kasi yung reaction, di ba? Paiwas agad, tumalikod, nagtakip ng mukha. So the actions of someone shamed by the discovery. So hanggat hindi pa full-scale scandal, baka ito na yung time na isipin na is it worth hurting your family, your children, and baka may anak din yung boss mo, at lalong mawalan pa kayo pareho ng trabaho dahil, syempre, immorality. Some companies merong ganong rules sa kanilang contract. Pwedeng hindi lang masyadong siguro sinisilip dahil boss na siya, parang abuse of authority din. Pero pag merong someone, 'di ba, na magiging pipiyok, sabi nga, magiging whistleblower, baka it will also affect your credibility. Kasi paano sa mga susunod na trabaho, pwedeng mapasok yan sa 201 file mo. Kumbaga merong track record na baka hindi maging katiwa-tiwala. Nako, may mga usisera dyan sa office nyo. Ala nyo lang. Each year, may database yan sila. I know people na hindi natatanggap sa susunod nilang ina-applyan kasi nakakarating yung mga past sabi na anomalies or kung ano man yung naisulat sa kanyang record sa 201 file. And HR shares a database somehow. So yun, sana hindi maging huli ang lahat. The choice is yours.
And hopefully, your boss will understand kung sakaling magdedesisyon ka na bumitaw sa maling relasyon. Oo. Huwag kayong mag-alala sa pera. Kaya, isang pang view, parang napansin ko dito. Mukhang mahal mo siya kasi pera, kasi merong provision, kasi gipit ka. Matatawag mo bang pag-ibig ng Diyos yon? Pero pagka nasubukan mo na Eh, hindi umasa sa Kanya, makikita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Try mo. Ha? Jehovah Jireh, God is our provider. Either. Amen. Yan, wow. Ang laman na kagad ng unang tanong pa lang. Eto naman. Ang second listener natin, sabi niya, noong teenager ako, victim ako ng sexual trauma ng tiyuhin ko. Hindi po iyon nalaman ng parents ko. Ngayon po, sa amin nakatira ang mama at papa ko. Malayang nakakapunta sa bahay ang tiyuhin ko. Minsan po ay doon pa natutulog kasama mga pinsang ko. Bumabalik po yung pain sa akin. Ibig sabihin po ba ay hindi pa ako healed? Paano po aharapin ang relapse? Isang malaking possibility yon na hindi ka properly healed kasi hindi naman na proseso Oo. yung abuse na nangyari sa'yo. The fact na hindi mo man lang ito na ipaalam sa iyong mga magulang ay malaking factor na pwedeng, sabi nga, na frozen yung pain. Kumbaga, umilalim lang, hindi mo kasi nga na ikwento, na ilabas yung hindi na solusyonan. So hindi talaga nag-heal properly. Sabi nga kung ikaw ay napilayan tapos hindi ka nagpasemento o kaya hindi na therapy ng physical therapy, pwedeng makakalakad ka pero pwedeng may pilay na or ika-ika na for the rest of your life kasi hindi na ituwid ng maayos yung mga nasugatan na bahagi. So, posible na nung hindi mo na siya nakikita, akala mo okay ka na. Dahil lumipas na, naka-move on ka, nag-focus ka sa ibang mga bagay. Pero ngayon na nakikita mo siya ulit, nati-trigger yung trauma ng abuse. Lalo pat hindi naman syempre nakahingi ng tawad. Ayan. Yung person na yun. Oo, merong offense hindi na nabigyan ng tamang hustisya yung kanyang Exactly. Oo. So, So, hindi mo na ipagtanggol yung sarili mo na maring noon kasi bata ka pa nga, wala ka pang kakayanan. Pero ngayon kasi na adult ka na, yung wounded child, gusto mo pa rin ipaglaban. Yung dapat lang. hustisya yun nga, na abuso, yung helpless na child. So, tuwing nandun siya, para yung, di ba parang sugat na, okay, naghilom na, parang nagpeklap na, pero parang nukot-kot ulit sa tuwing nakikita mo siya. Dahil underneath, andun yung injury, ika nga, na hindi na-resolve. So, paano ito haharapin? Maaring kailangan mong i-break yung silence. Yan. Yung secret na iningatan mo for the longest time. Na parang kinimkim niya mag-isa no? Oo, sinolo mo yung sakit. Na parang okay, nagpeklat na nga lang, pero nandun pa rin, nakikita mo pa rin yung dating sugat. At sa tuwing dadating siya, parang binubunggo niya ulit yung sugat na yon. At syempre, dudugo ulit. Yun yung pwedeng ito na yung time to find justice doon sa naabusong bata na ikaw. Na magkaroon ng proper healing, na ma-call out yung person na gumawa ng mali. Hindi naman kailangang isipin mo, ay, dedemanda or something. Although, krimen din to ha. Kasi, lalo na kung below 18 ka, nung ito ay isinagawa sa'yo, kahit pa kamag-anak yan, that's considered statutory rape kung merong panghahalay na ginawa or ano. So, hindi naman para siguro wasakin yung pamilya, kundi
actually buuhin ang pagkatao mo at ituwid din yung mali ng uncle mo. At nasa mga magulang mo din kung paano nila iha-handle kasi Mm. sila yung Oo. adult na kamag-anak nung Oo. uncle mo. Mm. So, maaaring hindi madali, hindi maaring hindi umamin. Oo. Pero ang pinakamahalaga dito kasi is na-break mo yung secret na matagal mo nang kinikimkim. Oo. Kung sakali man na hindi siya hihingi ng tawad, at least yung safety mo na huwag naman na siya doon matulog. Kailangan pa matulog dun. Diba? Ba't Oo. kailangan pa Baka siya? may binabalak pa doon sa ibang pinsan niya. Ako naman. At saka yun na lang fact na medyo makapal yung dumalaw-dalaw paminsan-minsan dahil kamag-anak mo nga, hindi mo na maaalis. Pero Tapos, yung makikitulog pa doon, mm, violation na rin talaga nung, sabi nga, mm, healthy boundaries. Kasi mm. siguro naman di siya nagka-amnesia, no, na may ginawa Oo. hindi maganda. And yet, Oo. di ba, the nerve na Oo. matutulog pa doon sa Oo, bahay kapal. mo. Oo, kapal So, ka. medyo talaga yung reaction ko, ang kapal. Mm. Na ideally nga, mahiya naman siya. Wag nang magtagal. Don't outstay your welcome, sabi nga. But Mm. mukhang tinitake advantage din nga niya na hindi ka nagsalita Yan. noon. Oh, yan. Ako may So, message. dapat ka magsalita ngayon. Oo, para makatulong din sa'yo. Hindi pwede No? yung... Kasi hindi nila maintindihan kung bakit gano'n yung reaction mo sa kanya. Kailangan alam din Mm-mm. ng magulang mo. Mm-mm. Hingin mo yung Yeah. tulong. Yung unawa ang kailangan Mm-mm. mangyari. Pero Yeah. ako, meron akong message doon sa gumawa, yung sa perpetrator. May message ako doon sa gumawa ng kahalayan na yan. Eto ha, tandaan nyo. Kung ikaw ay may ginawang krimen, kung may ginawa kang kamalian, bayaran at pagbayaran mo na ngayon dito sa lupa pa lang. So, kung meron kang atraso, kung meron kang krimen na gawa kahit kanino, bumawi ka na kagad, danyusan mo, katulad nung ginawa ni Sakeo noon. Si Sakeo sa Bible, nung nalaman niya, aware siya na meron siyang mga nadayang mga tao, sabi niya, babayaran niya ng 4 na beses yung mga taong nadaya niya. Ganun. By law, doble lang ang kailangan, pero sa kanya 4 dahil hinigitan pa niya para ipakita yung sinseridad niya na pagbabago ng buhay niya. Ito ang delikado doon sa mga taong gumawa ng krimen na hindi niyo binago ang inyong sarili, ang inyong kalagayan. Kasi mahirap magsabi sa Diyos na kayo'y nagbago na, pero wala kang ebidensya. Wala kang mang maipakitang pagdanyos o pagbawi do sa ginawa mo. Hindi mo masasabi sa Diyos, Lord, nagbago na ako. Nagrepent na ako. Kung malapit ka nang mamatay at doon ka pala magre-repent, ang hirap nun. Pero imagine kung namatay ka, hindi ka nakapag-repent, hindi ka nakapagbago, hindi ka nakapag-danyos, hindi mo nabigay yung dapat. Paano masasabihin sa Diyos na katanggap-tanggap ka? Ikaw ay tunay na nagbago sincerely. At doon, ang hirap maging sincere kung hindi mo naman talaga pinago o binigyan pagkakataong bumawi. Kasi kung totoong meron kang puso at na nagbago, iisipin mo yung kapakanan ng kapwa mo, yung mga na-offend mo. Isipin mo yun. Isipin mo kung paano makagawa ng kabutihan para yung epekto ng iyong gawa ay ma-compensate kahit paano, mabigyan ng lunas. Pero kung hindi, ay nawa, mas maganda dito mo na harapin. Kahit makulong ka, at least dito, gumawa ka ng paraan. Pwede mo sabihin sa Diyos, Lord, sincere ako. Nagbago na ako. Ginawa ko yung dapat kong gawin. Buong puso mo masasabi. Pero kung wala kang ganun, hindi mo sabi sa Diyos na buong puso na papatawarin ka. Naku, delikado yun. So, don't let your life die down o mamatay ka na lang, hindi mo nagagawa yung pagbawi. Kasi doon din sinukat ng Diyos ang puso ng tao. Dito sa lupa, hindi sa langit yan. Ingat-ingat. Naku, naalala ko Ate Lu, naku, dumudugo puso ko. Kasi may mga taong ganun, mga
mga matataas na posisyon sa charge. Ayun eh. Naku, Oo. naku. Yan. Anyway, eto pa. Isa pang tanong, sabi naman ng ating third listener, sabi niya, sobrang toxic po ang boss at ng working environment namin. Feeling ko ay hinihila na lang ako para magtrabaho. Sobrang nakakawalang gana. Paano ko po ito haharapin? O buti ito, hindi affair. Pero Siguro toxic ba? kailangan mong tanungin yung sarili mo, bakit hindi mo na na-enjoy yung work? Mm-mm. Kasi minsan pwedeng toxic yung environment because of people, Mm-mm. pero kung you find fulfillment naman dun sa ginagawa mo, minsan tolerable. Hindi mo na kailangang pagtuunan ng pansin yung Mm-mm. mga tao unless uh, nagkakaroon talaga ng direct conflict with you. Kasi kung Mm-mm. kumbaga, hindi ka naman nila pinapansin pero magulo lang talaga yung sistema sa opisina, parang background noise, yung ganon, na Oo. pwede mo na huwag ng pansinin. Pero kung affected ka directly, then baka kailangan mo i-consider nga na maybe you need to look for a better place na ma magkakaroon ka ng peace of mind na na-enjoy mo yung work Mm-mm. environment at Mm-mm. nagiging fulfilling para sa'yo yung paghahanap buhay. Kasi Mm-mm. hindi naman pera lang ang habol natin kaya tayo nagtatrabaho, kundi yung sense of fulfillment na nagagamit mo yung talento mo, Mm-mm. yung lakas mo para maisakatuparan mo kung ano yung purpose mo sa Mm-mm. buhay. Lalo na kung yung trabaho mo nga pakiramdam mo talaga calling mo. Hindi Mm-mm. siya means lang to earn money. Mm-mm. Actually, isa ring paraan para hindi mo naman kailangan mag-resign kasi mayroong batas tayo sa occupational safety and health. Tsaka yung workplace harassment, tsaka bullying. Kung meron ka man nararamdaman na ganun. Or yung yung tipong walang respeto sa dignidad ng isang tao o yung parang kahit na ba bastusan doon, mali ang policy at ipinapatupad ng labor code na wag mangyayari yun. Kaya ako naman, hindi naman sa ano, no, pero kailangan mag-improve ng ating mga opisina, ng mga workplaces natin sa pamamagitan ng pagiging safe, maayos, healthy para sa isang tao ang workplace. Required na yan ng Department of Labor. Pwede mong i-report yan sa HR at kung hindi napakinggan yan, mga 3 beses ka magre-request. Pagka hindi napakinggan on the third time, pwedeng i-report sa NLRC which is going to the Department of Labor. Ganun. Kailangan ma-negotiate kasi bawal yung ganon na ginagawang toxic. Actually, sa ating mga workplaces, ang toxicity ay maraming variations, marami. Pero pwedeng, kunwari, sa lugar nyo, chismosa mga tao, at ikaw, parte ka din nun. Dapat i-improve yung policy. Re-require ng Department of Labor. Uy, iayos nyo naman yung policy nyo para naman mabawasan yung chismis dyan dahil hindi safe, hindi masaya. Para bang, ang hirap magtaguyod ng pamilya tapos mahirapan ka pa magtrabaho. Mali eh. Kaya importante din kung iyan lalo na may mga batas tayo sa harassment, bullying, harassment tsaka sexual harassment kung gano'n na nararamdaman mo. O kahit yung tipo bang sinisigaw-sigawan ka na para pang hindi tao. Mali 'yun. Bawal 'yun. Oh, natutuwa ako Ate Lu na yung company na kinabibilangan ko ngayon, super galing sa ganyang mga policy na ganyan. Hindi ito tolerate kahit yung bang magsalita ka lang ng mura, bawal. Yung magmura ka lang kahit minumura mo lang yung computer, bawal 'yon. Ganoon. At kung nagdudulot ka ng parang discomfort sa paligid mo, kahit ang ginagawa mo sa sarili mo lang, bawal 'yun. Ganun grabe ka-disiplina tsaka yung professionalism. I tell you, siguro related din sa una nating question nung natin. Mm-mm. Yung Yeah. listener na yun, grabe. May policies na dapat ipatupad sa ating mga Yeah. workplaces. Oo, kasi minsan hindi naman kayo basta-basta naging kayo. Mm. Madalas
nagsimula yan sa, mga Abortado. pa-charming na, di ba? Yung, o kaya minsan verging on, yung abuse Kaya nga, na yung kaya lang, hindi mo pinapansin kasi nga, minsan, yung authority na parang, pwede ko ba tong i-report? Pwede ko ba tong labanan? Baka ma-damage yung aking, position. Ganun. So, minsan, pinapalampas. Hanggang, nagsimula sa maliit, it gets bigger and bigger pagka tinotolerate. Well, minsan talaga, baka kasi may benepisyo kang natatanggap kaya hindi ka lumalaban. Mali rin yun. Parang namamanipulate ka na rin. Hindi tama. Parang binibigyan ka ng extrang pera, ganun. Niyaabot sa'yo. Para, tapos pamerye-merienda, mga gifts, yung kaya, ganun. ang kapalit pala ay magrelasyon kayo. Ay, patay. O kaya ang kapalit babastusin ka naman. Hindi naman tama yun. Bawal yun. Nako. Ay, sexual abuse pa nga din in the workplace. Ayan, nako, sobrang toxic nga. Pero hindi, kung worst case scenario, akin ang worst case scenario is labanan mo. Yun yung pinaka-solution. Labanan mo muna bago ka mag-resign. Kasi lugi tayo. Paglaban mo karapatan. Oo, kasi bawal yan. Bawal ang toxic sa trabaho. Bawal. Eto pa, sabi naman ng ating, tungkol naman sa married life din. Sabi niya, married na po kami for 7 years. Every November, may gathering ang family ni husband. Kasama lahat ng auntie and cousins niya. Last time na umattend ako, hindi nila ako sinama sa family picture na hindi acceptable ang reason. Last year kasi, hindi na po ako sumama kahit they invited me. Ngayon, nag-invite uli sila pero thinking po di po ako kung pupunta ako dahil mas importante sa akin ngayon ang peace of mind. Marami na pong pagkakataon na pinaramdam nila sa akin na hindi nila ako gusto. Paano po makikisama sa kanila? Ano ba to? Picture? Teka, picture lang naman. Baka naman meron naman kayong regalo tuwing Christmas. Diba? Baka naman may natatanggap kang gifts tuwing Christmas. Ito, kung family picture lang naman, I don't know, no? May panahon noon na wala naman family picture. Anyway, pero kung sabi nga niya ay matagal nang pinaparamdam sa kanya na hindi siya welcome, hindi siya bahagi ng pamilya, ibig sabihin, hindi nga lang sa picture yung issue, kundi mukhang on the onset, pwedeng nung nagliligawan pa lang, malalim na. Pa lang, posibleng doon pa lang meron ng hindi pagkakagusto sa'yo yung pamilya. So, ang challenge nito, medyo baka matagal na at naging tahimik ka lang, pinapalampas mo. So, minsan mas mahirap balikan kung saan ba nagsimula yung hindi magandang pagtrato. Pero sikapin mong balik-tanawin yung kailan ba nagsimula na parang ganoon ang lamig ng pagturing sa'yo o pagtrato sa'yo. At if you can find the cause, siguro pwede mong simulan dun sa person na yun, mag-initiate ka na makipag-usap. Hindi mo kailangang uriratin agad yung problema, kundi parang striking a friendship. Striking it. When it comes to that, alam ko may mga magagandang tips tayo kung paano ma-restore, paano makipagkasundo uli. Yan. Pero magbe-break muna tayo. Magbe-break muna tayo. Puntahan natin yung tips na yan mamaya pagbalik dito sa Heartline. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned. Exciting tong next na atin. Okay? Okay. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita.
Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita hanggang sa dulo ng daigdig. Iparating ang pagmamahal hanggang lahat ay makarinig. Si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig. Iparating ang pagmamahal hanggang lahat ay makarinig. Si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP,
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan po mga kaagapay, nako thank you at nandiyan pa rin kayo, nakatutok dito kung kayo ay ngayon pala kayo nakapihit dito sa ating 702 DZAS ay nakikinig kayo ngayon sa Friday night edition ng Heartline kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman at tayo ay napapakinggan dito sa radyo, nadidinig din sa TV, napapanood pala sa Facebook. Ayan, so radyo TV tayo mga kapatid at patuloy na dudulot ang broadcast na ito through Far East Broadcasting Company Philippines. Dito sa ating himpilan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagmi-ministry sa mga kaagapay natin through advice, through godly advice, and through professional opinions para maibigay ang health natin sa ating sarili. Well, bago ang lahat, bibatiin ko muna ang ilang mga kaibigan natin. Ito dami nila. Fernando de Guzman, Cecil de Vera, Fernando Mandokdok, Mercy Los Santos, Alfred Pagtakhan, Mary Ann Garcia, Jonathan Kasipit, Ate Sana Rayu, Junette Coronel, Christopher Dungo, Cristito Sarsaparilla, Gina Artita, Edmond Garcia, Cherry Cadelina, Senen Villanueva, Miko Butial, Osmond Sanchez, Gary Tansuico, Clarissa Acasi Cambiao, Lilia Nava, Jerry Pelagio, Mia Libiano, Alfredo Bernal, Estelita Padua, Amalia Corpus, Josephine Uson, Miguel Elmenda, Presi Mitra, Ronald Young, Sai Magcalas, Diony Gonzalez, LV Mendoza, Len Reyes, and Daniel Carbonell. At alam nyo, natutuwa ako dun sa mga kaibigan natin na nakikinig din sa atin throughout all over the world. Kaya magandang araw sa inyo. Ate Kuya Mondi and Shanine, kasama sila Isabel, ang Bernal family. Kuya Shane Dignandice, nasa New York sila. At sa UAE, si Kuya Edgar, tsaka si Ate Rose Enoveso, kasama si Ephraim, tsaka si Erica, yung mag-asawa, at ang kanilang anak na lalaki, si Caleb Enoveso. Yan. Sa California, Pastor Tito Falguera, hello! And family, pati si Ate Des Agkawili, Ate Claire Cartel sa California, pati si Chibu Manlag Santos, Kuya Arnie and Dr. Arnie and Attorney Sarah Bersenio, kamusta na kayo? Sa Guam naman si Ate Vicky Galino, ayan, Ate Vicky. Sa Japan si Kuya Ferdy and Ging Katabay, kasama ang anak nilang si Ian tsaka si Earl. Siyempre, ang barkada natin dyan sa Tokyo Baptist Church, si Malen and Karen Damian. Dito naman sa Pilipinas, magandang gabi kay Ate Marivic Luterio, Nanay Rosa Balinas, Rolin, Sheila, tsaka Lem, Zane, kay Hannah Go, kay Jen Go, kay Anyel Go, at ang kanilang nanay si Gina Go. Dr. Marivic Pimentel, kamusta na po kayo dyan sa PNU at ang inyong mga teachers? Baka may bago kang mga teachers, pero kilala pa rin natin si Nadine, si Jem, Jella, Juliana, Maf, and Bea. Teachers, hello, kamusta kayo? And Doktora Magdalena Katakutan dito sa Learning Journey Child Growth Center sa Malabon. Good day. Hope to see you soon. Ate Marivic, Dr. Ken Villanueva, Myra Ngo, Carmela Encarnacion, Dr. Luisa Aku, Dr. Bernie Dimacali, Dr. Brigida Sales, Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, and Cynthia Del Mundo, kay Dr. Geraldine Emperador, kay Dr. Shirley Tomas, kay Dr. Cynthia Fabregas, and Dr. Dong Fabregas dyan sa Back to the Bible, sa clinic natin dyan. Kasama ko sila. Pati sila nurses, Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Yan, dyan sa Back to the Bible, meron kaming clinic diyan at doon ako nagko-conduct din ng practice. Ito, si Ate Lu din. Doon din nagpupunta sa Back to the Bible. So, mamaya bibigay ko yung contact numbers namin para kung kailangan nyo ng counseling, matutuganan natin ang inyong mga kinakailangang masagot na mga problem. Ayan. Nako! So,
Ate Lu, babalikan ko yung nabitin kanina. So, ang tanong ay, ano ba magagandang tips? Ano magagandang tips para makipagkasundo sa taong kagalit mo o may galit sa iyo o may galit? Ano yung magagandang tips na yon? Mag-share tayo kasi ako sa personal experience din. Ako, alam mo to, Ate Lu. Ayan. So, sige, let's go. Para do sa Yeah. ating listener. Well, di ba pagka may gusto kang kaibiganin, Mm-mm. isa sa mga nauunang steps would be try to find out what the person likes, Mm. what the person needs. Parang Diba? naliligaw lang eh, no? Oo, actually, yun eh. Kasi you want to build a relationship with the person. So, Mm-mm. kikilalanin mo muna kung ano yung nagpapasaya sa kanya, Mm-mm. ano yung current challenges or needs niya, and maybe you can extend some help. Mm-mm. Yun yung pinakaano doon eh. Lalo na if medyo kung may nangyari na nga in the past na hindi maganda, pwedeng kung sisimulan mo sa kwento-kwento lang, hindi masyadong effective. But I think what would happen would be kung makikita sa action Oo. that you are intentional na Yes. maayos yung inyong relasyon, yung iba nga ang gagawin, ano, yung parang panliligaw nga, pagre-regalo, Oo, ayan. musta, Mm-mm. especially kung may needs. Kasi kung tipong ano lang, parang susuhulan mo lang, it's not gonna be effective. Isipin agad niyan, may ulterior motive ka or may hidden Mm. agenda ka. Pero kung malalaman mo kung ano yung pinagdadaanan o pangangailangan ng person na yon at dun ka aagapay, mas makikita niya yung sinseridad na, uy, inalam niya kung ano yung pinagdadaanan ko at willing to extend a helping hand. Sa akin, that's the best effort in developing friendship. Kahit nga may gusto ka Oo. share gospel, di ba? Alamin Mm. mo muna, hindi yung banat agad na kasi hindi makikinig sa'yo kung hindi mo rin muna siya pinakinggan. Oo, ayan. Napaka-importante yan. Mapakinggan. Pero alam mo, Ate Lu, Mm. o yung sinasabi mo, yung kapag magbibigay ng regalo, magbibigay ng mga pabor. Minsan kasi, tayo, di ba, mga Pilipino, gusto nating makitungo. At ang mga paraan natin ng magandang pagsasamahan ay pakikitungo maganda. So, tama yun. Meron kang, di ba, kapag magkapit-bahay, Mm. nagbibigay ng ulam. Ayan. Yung Mm. sa ulam, hindi expensive na bagay. Ulam lang. Minsan, kunwari, dun sa tapat, dito, meron kami mga kaibigan dito sa aming kapitbahay. Ang bait nila. Nagwawali sila ng bakuran nila. Pati yung bakuran namin winawalisan. Sabi ko, ang bait-bait naman nila. So, syempre, bilang good good neighbor, so Mm. nagbibigay din kami ng regalo sa kanila tuwing Pasko. Tsaka may mga taong, alam niyo yon, kapag kahit na sabihin natin kagalit mo, pero Mm. nagpapakita ka ng concern. Halimbawa, binabantayan mo yung bahay nila, niwawalisan mo yung bakod nila, o yung bakuran nila. O kaya, meron kang concern na tipo bang sasabihan mo sila, uy, uy, merong lalaki doon na parang gusto umakyat sa pader ninyo. Yung bang ini-inform mo, concern. Gustong-gusto ng mga tao yon kahit kagalit mo. Gustong makita na meron kang concern sa kanila. Mm. Pakita Yeah. mo yun. Doon sa mga nasa opisina dyan, o kaya doon sa mga nasa pamilya, nakita mo yung damit ay madumi o ganyan, di sinama mo na doon sa labahin mo, tapos sinampay. Ay, nako, nakakadurog puso yon. Ayun, yung bang, a very kind gesture that helps Mm. us relieve the pain from someone else is a very, very good way to reach out. Mm. Kung gusto mo mag-reach Mm. out sa isang tao, kahit kagalit mo, bigyan mo siya, wag mo siyang bigyan ng regalo na parang nililigaw mo, pero bigyan mo siya ng mga bagay na, kung napansin mo, meron siyang mga gifts na inaasahan sa Pasko, edi magbigay ka rin sa Pasko. Birthday niya, lalo pa, kapag birthday niya, bigyan mo regalo na disenteng regalo. Hindi pa insulto, ha. Huwag mo sabihin na, ayan niregaluhan kita, ha, alam, hindi ka nagalit. Huwag naman ganun. Mm. Ipakita mo na meron siyang halaga. Kasi, pagka
Ginatungan mo yung galit, ginatungan mo yung sama ng loob, ay, patay tayo diyan. Ano? Saka isang napansin ko, um, huwag mong intayin na Mm. sila yung mag-initiate o mag-reach out. Mm. Kasi kung medyo matagal ngang in the past, hindi maganda yung pakikitungo, Mm. pwedeng merong dahilan. Parang Hindi antayan kayo. hindi naman sa sinisisi ka Oo. na may nagawa ka or something. Pero madalas talaga, pagkapamilya ng napangasawa mo, para bang it's your duty to win them over. Yeah. Kasi andun yung magjo-join ka sa pamilya nila, kumbaga majority sila. Parang andun yan kasi parang 'di ba? Mm. Syempre ako din, before ako napangasawa ng aking Mm. husband, meron din naman akong dating naging karelasyon. Oo. Sabi ko nga, may first tapos second yung husband ko na pero dun sa first, hindi din talaga ako gusto nung nanay Oo. nung nung boyfriend ko that time. Dahil may mga kakulangan ako na tingin niya mahalaga. Mm. Kasi 'di ba siya yung Alam nanay na nung alam ko 'yan. lalaki. So, may mga ganong challenge na pwedeng sa kanya hindi ako pumasa. Pero yun nga, hindi nagkatuluyan. Pero, Mm. nag-effort pa din ako na to be close to them, to befriend them. Hindi para tanggapin, no? Kasi kahit na nung hindi kami nagkatuluyan, ang nakakatuwa, naging close ko pa rin yung pamilya. Naging kaibigan. Hindi na kailangan balikan yung mga pagkakamali, pagkukulang in the past. Pero naging nagpatawaran kung sakali man na meron ngang mistakes. Tapos na-build yung friendships. Lalo na sa'yo kasi, mahalaga dahil sa isang pamilya ka. Mm. Talaga, napaka-importante nung ganun. Yung kasi merong sabi sa Bible sa Romans 12 verse 20. Ang sabi, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Nasa NIV yun. So, ibig sabihin, kapag ikaw, yung kaaway mo ay gutom, bigyan mo pagkain. Pagka nauuhaw, bigyan mo ng maiinom. Sa ganitong paraan, nabibigyan siya bibigyan siya ng kalinawan na hindi niya dapat ginagawa yung bagay na yun sa'yo. Kung may kaaway ka, importante talagang kalingain mo rin sila doon sa kanilang mga pangangailangan. Usually, yung mga taong may sama ng loob sa'yo, kunwari hindi nila kailangan, wala. Kahit bigyan mo ng regalo, minsan hindi papansinin. Pero pagka nangailangan sila, ayan, biglang nagbabago ang pag-ugali. Meron nga akong client no? Galit na galit, sa opisina, yung kagalit niya, galit na galit sa kanya dahil kasi marami siyang utang. Yun. Tapos, bukod sa galit na galit, chinichismis pa doon sa buong departamento. Tapos, yung, mataas ang posisyon. Yung mataas ang posisyon yun, galit na galit sa kanya, sobrang ina-isolate siya. Hindi siya sinama sa Christmas party, hindi sila sinama sa mga company activities na mayroong mga pabigay, mga ganun. Wala. Ini-echapera siya, kumbaga isolated siya. Pero, nung nag-pandemic, nagkasakit ngayon yung taong yun na galit sa kanya. Nagkataon, siya yung nasa HR. Siya yung nagpo-proseso ng mga PhilHealth, yung mga pang-ospital, tsaka yung mga leave. Siya yung pumunta doon sa ospital para iayos yung PhilHealth niya dahil na COVID. Aba, umiyak. Umiyak yung tao na galit sa kanya. Umiyak sa kanya. Ang sabi ganito, alam mo, ikaw lang ang dumalaw sa akin. Yun. And then inayos niya. Pagkatapos niyang gumaling, magkabati na sila doon sa opisina nila. See, maganda yung kindness Maganda yung kabutihang loob. At hindi mo gagawa yun kung puno-puno ka ng sama ng loob na inipon-ipon mo pa ng taon na. Inipon-ipon mo. Hindi maganda. Walang mararating yun. Pero kapag kindness, ayan, nasa Bible yun. Yun. Yeah, magtanim ka lang ng mabubuti
mag-aani ka din ng mabubuti. Pwedeng hindi overnight. Huwag ka mag-expect na kaagad-agad good terms na kayo. Pero kung mahalaga nga sa'yo yung pamilya ng asawa mo na makatungo ng maayos, simulan mo na mag-initiate. Huwag mo nang damdamin kapag merong mga hindi pa magandang response, pwedeng ini-snap ka pa sa umpisa, pagsikapan mo lang at ipanalangin na magbago din yung puso nila. At ako, I believe, pag genuine yung pagmamahal at pakikitungo mo din sa kanila, sabi nga, susuklian din yan ng pagmamahal. Kasi Yes. makikita yung sinseridad mo. Ay, may nakita kong verse, Tagalog, ang ganda. Ito yung Proverbs 25 verse 21 to 22 or Kawikaan 25 verse 21 to 22. Ang ganda. O, pakinggan nyo ha. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Oh, di ba? Ang ganda. Kapag kain ka, kahit sa kaaway mo, may gantimpala yun. Yeah. Ayun, sabihin mo hindi totoo, try mo muna. Try mo. Yun, you might win a friend, you know. Yun. Yeah. Yan. Wow. Ang sarap, At no? kung hindi man siya magbago, sabi nga, it's not on you anymore. Nagawa mo na yung best mo, nagawa mo yung part mo, ang reward mo nasa Panginoon. Ayan. Palagay ko itong verse na to para din doon sa next nating listener no? Sabi niya kasi, ito yung next listener, sabi niya, all my life, laging sinasabi sa akin ng father ko na utang na loob ko sa kanya ang aking buhay at maaliwalas na pamumuhay ko. Kaya kapag nag-decline ako sa request niya, laging utang na loob ang sinusumbap niya sa akin. Nakakapagod na po. Ano po kaya ang tamang gawin? Anyway, tatay niya to, no? Siguro, ayun. So, madalas nga sa ating kultura, may utang na loob tayo. Ibig sabihin, tinatanawan mo yung kabutihan ng isang tao. Maganda naman dahil kasi meron tayong konsyensya na nagbibigay ng pagkonsiderasyon sa kapwa. Pinalalawig o pinauunlad natin yung kabutihan. Pero sige, Ate Lu, anong magandang gawin dito? Isang pwede mong gawin ay kausapin ang iyong ama na hindi naman obligasyon talaga na tugunan lahat ng kanyang kahilingan. Pero bilang pagmamahal, pwede ka naman kasing mag-set aside ng kung ano yung kaya mong itulong on a regular basis. Kasi para hindi naman niya maisip na nakalimutan. O kaya, hindi kailangang napakalaki. Ang kailangan sigurong makita niya ay yung intention. Hindi na kailangang humingi, kundi kusa na ano. Tapos yung kung ano yung kakayanan mo. At kung hihingi ng higit doon sa kakayanan mo, pwede ka namang magsabi ng totoo na tatay, hindi talaga kaya dahil maaaring may sarili kang pamilya. Tapos, anak, ito lang po talaga kaya ko, kaya ito ay inilalaan ko sa inyo. So, siguro, makikita naman niya na nagsisikap ka na tumulong, ipakita pa rin yung pagmamahal at yung gratitude na kayo ay pinalaki. Pero, syempre, kailangan niya rin maunawaan na hindi pwedeng beyond your capacity. So, parang hindi mo isusumbat din na hindi trabaho na buhayin siya, na hindi ka retirement fund. Pero, kasi yung iba ganun di ba? Parang, bakit pinalaki mo ba ako para maging retirement fund or pension plan? Hindi naman. Pero, pusa na pagpapakita ng pagmamahal at pagtulong, pero yun, paliwanag mo din na kung hanggang saan lang. So, pwedeng hindi regular, pero sa tuwing may kailanganin, nakaagapay ka. Depende sa inyong magiging pag-uusap. Basta hindi kailangang magsumbatan. Kundi sabi nga, ang pagmamahal, hindi kailangan dinedemand. Kailangan ibigay ng kusa.
Agree ako sa iyo, Ate Lu. Hindi ito sinusumbat, hindi idinidiman. Kasi sa kulturang Pilipino, ito'y kusang loob na ibinibigay. Ang utang na loob ay kusang loob na binibigay. Hindi mo kailangang i-command. Otherwise, magiging manipulative ka o minamaniobra mo yung tao. Sa ibang kultura, ganun eh, maniobra. Parang in Western, sasabihin niya, you scratch my back, I scratch yours. Oh, you owe me. Parang ganun. I owe you. Para naman yung kontrata, Oo, transaksyon, oo. hindi, Pero hindi relasyon. hindi siya relasyon. Oo. Pero sa Mm. ating mga Pilipino, yung utang na Yeah. loob ay ganito. Ang utang na loob ay kinikilala mo yung halaga ng tao sa loob. Alam mo yung halaga ng tao, bibigay mo ng kusa kung ano yung kaya mo. Hindi naman Mm. kailangan isumbat, hindi naman kailangan i-require. Pero Mm. ibinibigay mo ng kusa. At dito sa ating lipunan, nakikita kung gaano ka makiramay, kasi andun din yung kulturang pagdamay, kung gaano ka makiramay dun sa taong nangangailangan. Kung hindi man nangangailangan, hindi naman natin bibigyan ng tulong. Dahil kasi kung kaya niya, tayo siya sa kanyang paa. Mm. Taguyod niya yung kanyang kakayahan. Pero kung kunwari, tayo, kultura tayo ng damayan eh. Pagka Mm. nakita mo yung kapwa mo at sinabi din sa Biblia, kung nagugutom nga, yung iyong ano, yung iyong kahit kaaway, pakainin mo. Kung Mm. nakita mong nauuhaw, painumin mo. Hindi kailangang iutos, pero kusang loob. At doon Oo, pumapasok. pamilya pa. Oo. Siguro Yeah. lang, baka naman yung tatay mo kasi hindi nakikita yung kusang loob mo, na nadadamayan mo ba? Para bang sensitive ka ba? Baka naman insensitive ka na sa pangangailangan nila. Kaya minsan Mm. nasasabi lang yun. Pero baka sabi lang yun baka naman hindi naman talaga galit. Baka alam mo Mm. naman, bukso ng ano ng damdamin. So Mm. baka naman Pwedeng matinding pangangailangan. oo. Pero sipatin mo din kasi kung ang resources ay dinadala niya sa maling paraan, halimbawa, manginginom pala o kaya sugal, ayun, Oo. pwede mong i-cut yung financial support at Oo. gawin mo sa mga Oo. parang practical na bagay Doon. na lang na tumulong. So, depende sa Ayun. sitwasyon eh. Ah, kaya kung ginigipit ka dahil may bisyo pala, baka kailangang ipa-rehab, Oo. ipa-therapy, doon Yan. yung resources para Oo. maging maayos yung Oo. takbo rin ng isip ng Minsan minsan talaga yung pagtanggi ay isang paraan para makatulong. Lalo na mm, sa mga ganyan, may gambling problem, manginginom pa. mm, Mas maigi ng tanggihan para hindi siya lumala. Kasi exactly. kung bibigyan mo pa, tutulungan mo pa, edi lalala pa. Edi, Oo, parang oo. kinonsinti mo, Oo. ikaw pa ngayon yung enabler na Oo. tinatawag, 'di Naging ba? dahilan ka pa. Accomplice Oo. ka So, pa. subukan, alamin din talaga ng maigi, saan ba talaga dadalahin yung hinihingi na tulong. Kasi kung may, halimbawa, may sakit, may kailangan maintenance, may matic na yun sabi nga nila. Oo. Hindi na kailangan dapat hinihingi. Siguro, kailangan mo maglaan ng kung ano Yan. yung hindi mo kailangan i-cover everything, but Yan. if makikita yung intentionality at Oo. Ang consistency, nasa puso. oo, Ayan. na ito yung tulong ko sa'yo, Tay, kasi mahal kita. Kasi Mm-mm. pag wala na, pagsisisihan mo yung, Oo. yung realidad na Yeah. pwede ka sanang nakatulong pero hindi ka tumulong. Oo, yan. Nako, pagpalain kayo mga kaagapay ha, at nawa makatulong sa inyo itong mga nasasabi namin. Eto Mm-mm. naman, yung next listener namin, ito, sabi niya, paano po pakikisama ng sister-in-law na hindi tumatanggap ng pagkakamali? At sa tingin niya na siya palaging tama. Ano po ang dapat naming gawin? Nako, palaging tama. Minsan napapansin ko lang, pag ang isang Mm. tao naiisip niya na palagi siyang tama, baka hindi na siya bukas sa pagiging mali. Baka hirap na hirap siya sa Ah, buhay niya. Baka magwala na siya kung mali siya. May mga ganun, no? Anyway, ano gagawin minsan natin doon? pride talaga na Mm. pwedeng actually sa loob niya, alam din naman niya kung kailan siya nagkakamali. Kaya Oo. lang hindi niya maamin sa ibang tao kasi Mm. bang ayaw niyang i-expose yung kahinaan niya. Mm. So, ang isang tanong, kasi syempre hindi natin alam yung saktong sitwasyon, magkasama ba kayo sa bahay? Mm. Kasi kung magkasama kayo sa bahay, medyo challenging nga na
lagi siyang tama, tapos Mm-mm. nagkakakontrahan kayo kasi meron ka ring sariling pananaw. Kung hindi naman kayo kasi magkasama sa bahay, pwedeng palagpasin. Mm-mm. Basta Kasi hindi na. naman nanghihimasukan yung buhay mo at yung desisyon niya ay para sa kanya naman at hindi para sa kung kanino pa sa Oo. pamilya, minsan respect na lang din na Mm. okay, Minsan that's yung, accountability niya yun eh. Sa sarili oo, niya. personal decision niya yon. So, kay mali, kay tama, siya yung makakatanggap ng Mm. consequence or Mm. resulta. Kung magkasama kayo sa bahay, yun yung medyo challenging. Pero baka pwedeng magkaroon ng division of responsibilities na kung hindi naman kailangan niyang panghimasukan, magkanya-kanya kayo ng desisyon. Halimbawa, pwedeng sa budget, o di kung Mm. pwedeng pag-usapan, o sa kanya yung kuryente, sa iyo yung internet at tubig, yung mga ganon. Mm. Pwedeng pag-usapan, or para hindi mahirap, across the board, Mm. divided by how many Oo. people. So, pero kung halimbawa mga behavioral, na ito yung ugali niya, ito yung kilos niya. Minsan pagka hindi naman malaking bagay, pwedeng nakakairita na makita. Oo. Pero kung hindi naman nakakasakit Mm. o nakaka-damage ng ibang tao, pwedeng, sabi nga, choose your battles. Yeah. Ng pag-awayan yung mga hindi naman Oo. importanteng bagay. So, kung Mm. medyo hindi namin natumbok, pwede kayong mag-message sa amin o tumawag Yan. schedule. Kasi Oo. minsan mahirap magbigay ng payo na hindi mo talaga alam yung exact situation. Pero ito mga principles lang na, yun nga, if it's, sabi nga, small stuff, sabi nga, don't sweat the small stuff. Huwag Mm. mo nang pag-investa ng effort, ng pagod, ng hinanakit kung hindi naman talaga major issue. Pero Mm. kung major issue, then maybe a family council, Yan. pag-usapan, Mm. at Pamilya. pagkasunduan kung Mm. ano yung mga rules at kung ano yung mga, sabi nga, boundaries din Oo. Dapat in the dapat talaga napapag-usapan ng pamilya yung ano yung dapat natin patakaran dito sa ating bahay. Maganda mm-mm. yun. Lalo kung Ah, mga bata, mga ganyan. Kasi yeah. makakatulong na malaki yon. Pero alam nyo, tama yun, Ate Lu. Agree ako doon na kapag sa sarili niyang desisyon, edi bayaan mo na. Ano naman niya yun eh, cargo niya yun. At the same time, baka kung ano man yung pagkakamali doon, matututunan niya yun. Magiging maganda Mm-mm. pa rin. Tayo pinalaki tayo ng Panginoon na maging patient dahil malaki ang nagagawa noon, pagiging long suffering, magiging mapagpasensya, hindi man pasensya. Pero kundi yung mahaba ang iyong pisi. Mm-mm. Para lang makita mo na hindi mo pwedeng pagdebatehan yan eh. Ang Mm-mm. lalo kung sa bahay, pagka dinebate mo, tama ako. Hindi, tama ako. Hindi, tama ako. Debating Pareho kayo may tama. Ay, oh. Ayun. Talaga mahirapan tayo doon. Pero, saka minsan hindi mahalaga yung kung sino yung tama. oo. Madalas lalo na sa pamilya, kung hindi naman nga Mm. damaging yung decision niya or yung opinion niya, Mm. mas maganda na, sabi nga, love covers a multitude of sins. Mas Mm. mahalaga yung relasyon ng magpapamilya na hindi masira. So Oo. kung hindi naman kasalanan or hindi major Mm. parang factor na Yeah. ikakasira na Oo. kinabukasan Kung di naman life and death. family. Oo, hindi, yun nga, kaya kailangan alamin natin ano Mm. ba yung opinion niya, ano yung Mm. opinion mo. Minsan, kailangan mo lang respetuhin nyo, bawat Mm. isa, yung opinion at decision. Mm. So, Ito na ano yan, maganda. ayos. Ito, tip. Pwede mong sabihin ganito. Ay, ang tingin ko, ganito mangyayari kapag yan ang ginawa natin. Tingin ko lang, pero gawin mo pa rin yung gusto mo. Kung ano tingin mo, suportahan kita doon sa gusto mo. Pero ito lang yung nakikita kong pwede mangyari. So, yun.
tapos lagyan mo ng patience. Kasi pag in-apply mo ng patience, madidiscover nyo pareho eh. Madidiscover nyo pareho kung saan sablay at saan effective yung mga ginawa na yun. Huwag nyo pagdidebatuhin ang tama at mali. Pareho tayong nag-aaral, pareho tayong sumusubok sa buhay. Kaya go. Go. I-tolerate mo lang. Nandun yung katotohanan na what is right for Juan may not be right for Maria. Oo, ayan. So minsan, hayaan mo lang na i-ask niya si God for leading, for direction. Kung yan yung pakiramdam niya, doon siya dinadala ng Panginoon at feeling niya yun yung tamang desisyon, ipinalangin mo na lang at suportahan. At kung sakaling maganda yung kalalabasan, di maging masaya ka para sa kanya. At kung sakaling hindi maganda, umalalay ka na parang hindi yung, sabi ko na kasi sa'yo eh. Hindi yung lalo diniin, kundi nalulungkot ako na hindi naging maayos. Subukan na lang nating bumangon. Tulungan kita. Nandito lang po. Sincere na help instead na sisihan. Minsan yung relasyon talaga mas importante kaysa kung tama o mali yung mga na. So, kaya kami ni YP, suportahan kami. Minsan, agree ako, pero sige, agree ako, edi go. Pero kung hindi ako agree, hindi ko pwedeng sabihin, mali yan. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan sabihin ko, okay lang naman sa akin. Kung anong makahinatnan yan, sige, sasabayan kita. Pero ang tingin ko dyan, ganito mangyayari. So, would be better kung ganito. Pero if you want to see, laging bukas. Kasi maganda kapag bukas ang iyong isipan sa posibilidad niya nung isang tao, nung kabila. Yung posibilidad niya, bigyan mo pagkakataon. Oo. Kasi hindi lang yung sabi nga, you're always a learner. Yeah. Pwedeng meron matututunan mula dun sa tao na yun. Huwag mong barilin yung suggestion. Kundi pakinggan mo din. At kung sakaling ang hindi naging maayos yung kinahinatnan ng desisyon mo, then sabi nga, natuto ka ng isang paraan na dapat iwasan. Oo. Ito yung maganda sa pagiging Kristiyano eh. Whether, kapag lalo na sa mga pagkakataon, hindi ka sigurado kung ano yung desisyon, kung ano yung tama o yung mali. Pabayaan mo na kung ano man ang mapagkasundan, kung ano man ang mangyari, huwag kang magiging aligaga kung maganap yung gusto mo o hindi. Kasi palaging may grasya ng Diyos. Yan. So decide after praying about it and then leave the results to God. Ayan. Kung meron mang hindi magandang nangyari, maybe it's a lesson na may na-overlook ka, tas mas maging humble pa or prayerful. May lesson dyan kung bakit hindi nag-work out. At kung mag-work out naman, then it's a result of prayer and sabi nga effort din on your part kasi faith without works din naman. Kailangan gawin mo rin yung part mo. So it's a blessing, di ba? Whether good or bad, there is always lessons and blessings from that experience. Yeah, that's right. Nako, ang dami-dami natin natalakay. Nako, gusto kong mabigyan ng prayer time itong ating mga katropa, mga nakinig. Ate Lou, please pray for us and before we close. Tayo'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na kami muling nagkasama-sama upang sabihin sa inyo ang aming mga pangangailangan. Tunay nga po sa aming pagluhod, sa inyong presensya, makita mo, Panginoon, yung aming lubos na pagtitiwala na kayo ang in control sa lahat-lahat ng nagaganap sa aming buhay. Minsan, hindi maganda yung mga nangyayari, challenges, problems. Yes. Lord, I pray that we will not question your love, na bagkos ay makikita pa rin namin yung inyong pag-agapay, inyong provisions sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang, na kami ay hindi sapat, sapagkat kayo ang sapat sa lahat ng oras, sa lahat ng pangangailangan. So Lord, we pray that yung mga challenges will humble us, that it will point us to you, na kami ay lalapit sa inyo, na ikaw ang aming Ama,
na magbibigay ng aming daily bread, pang araw-araw na pangangailangan. At maging ito man ay financial, physical, emotional, even spiritual needs, O God. We pray na bago kami magdepende sa sariling lakas o sa ibang tao, sa inyo muna kami lalapit at hihingi ng direction, hihingi ng payo kung ano yung dapat gawin para matupad ang inyong kalooban. So Lord, I pray for each household right now, sa mga tagapakinig namin. Pasukin mo, Panginoon, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga puso, at manalig sila sa iyong presensya, sa iyong faithfulness sa kanilang buhay, at hindi mo sila pababayaan. Lord, embrace them with your love, cover them with your protection, and fill them, Lord, with every need. And even, Father God, sometimes what we desire, truly, Lord, you're not a selfish God, but you're a generous God, na even yung mga gusto namin na hindi man namin masabi sa iba, na pag sinabi namin sa inyo, Panginoon, inyong naririnig at inyong tinutugon. So Lord, thank you for your answers. We are safe, we are blessed because you are in our midst. And so Lord, we pray, release your love and blessings to every listener sa aming programa sa ngayong gabi. Kayo, Panginoon, ang mag-prove sa kanila how good and faithful you are. Yes. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for that inspiring prayer, Ate Lu. At nako, Ate Lu, kung may gusto makipag-usap sa iyo for counseling, paano ka po makakontakt? Sa mobile, ang aking number ay 0917-159-4684. So, accessible siya via Viber or WhatsApp. So, kung kahit wala kayong load, may internet, wifi kayo makuha, pwede nyo ako maabot dyan. Or sa Facebook, madali lang naman hanapin yung aking Lu Mandalupe. Yes. At nandun naman yung aking photo. So, kung kayo ay nanood sa Facebook, ay madali nyo makikilala. You can add me or you can even just message me kahit hindi nyo ako add as a friend kasi tumatanggap naman yung aking messenger. Kahit hindi pa tayo friends, you send me a message. Yeah. Pag ako ay free, yung ibig sabihin wala akong kausap at that time, I will always respond. Yan. So eto, i-rewind nyo lang ang ating video para mabalikan nyo yung numero na yon. Para tuloy-tuloy tayo sa mga serbisyo na binibigyan ni Ate Lu. Ako naman, nagkukondak akong face-to-face counseling, tsaka mediation, pinagkakasundo mga nag-aaway, ayan, ganyan tayo. Doon ako sa Back to the Bible, 135 West Avenue, Project 7, Quezon City. At doon nyo makikita sa second floor, kasama ko yung mga doktor natin doon. Kaya sa inyo na nangangailangan ng mga serbisyong ganito, go! Take a opportunity to deal and discuss that with a professional counselor din. May chance kayo, and it will help you a lot. Well, yan ang ating programa. Thank you very much, Ate Lu. You're welcome. It's always a joy and privilege. I'm very happy. Yeah, happy for having you here. At salamat din sa mga kagapay natin sa broadcast sa Bukami Transmitter site. Si ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Masura, Benjo Morano, RTV Team Arlene Valdez, si Wen Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, and Jabez Mancho, kasama si Engineer Angelo Menor at JV Taba. Siyempre, congrats, Kyla Escalante, malapit ka na. I can hear wedding bells. So, thank you very much, Ate, and thank you to all of you mga kaagapay. See you next week dito sa Heartline Friday Night. Tayo po ay miyembro ng kabisanan ng broadcasters ng Pilipinas. God bless. Somewhere in the night
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.